Nitong nakaraan ay pinuntahan natin itong isolated place sa Tanay at isang historic place na pinagtaguan ni Emilio Aguinaldo. Ngayon, samahan niyo ako sa pinakasikat at pinakamagandang beach sa buong mundo, ang Boracay! Ang Boracay ay isa sa pinakasikat na destinasyon sa Pilipinas. Kilala ito sa malapulbos na buhangin, iba't ibang activities, sunset at nightlife. At alam natin na talagang mapapagastos tayo dito. Kaya magkano nga ba mga gastos dito sa Boracay? Tara, ating i-explore ang Boracay at alamin kung kakasya itong 5,000 kong baon. Hindi pa kasama ang airport ticket at hotel. Hello mga kangkla, isang magandang araw at story na naman ng paglalakbay. So nung nakaraan sa ating vlog, nagpunta tayo sa kakaiba at liblib na lugar. So ngayon naman pupunta tayo sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Tara! Bora! If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. So alamin natin kung sakto nga ba itong 5,000 pesos sa 4 na araw nating stay sa Boracay. Individual to at sa last part, alamin din natin kung magkano lahat ng amin na gastos kasama na ang airfare at hotel. Boarding time! Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Go to Boracay. See you in a bit, Boracay. At makalipas ang isang oras, eto na, nandito na tayo sa Caticlan Airport. Yan, hello mga kangkla, nandito na tayo ngayon sa Caticlan Airport. Tara, mag-relax at mag-enjoy tayo sa Boracay! Bago tayo makarating ng Boracay, kailangan pa natin bumiyahe, sumakay ng tricycle kung DIY papuntang Jettyport. So hello mga kangkla, yung terminal nga pala ng tricycle ay dito lamang sa labas. At nagkakahalaga ito ng isang tao ng 75 pesos. Libre ang bata. At kailangan din sumakay ng bangka mula sa terminal ng tricycle hanggang sa Jettyport ay babiyahe tayo ng around 15 minutes. At pagdating natin ng port, kailangan naman natin magbayad ng terminal fee, environmental fee, at boat ride. So nandito na tayo ngayon sa Caticlan Jettyport. So nagbayad tayo dito sa isang one-stop shop dito. Yan, nandyan na yung terminal fee, environmental fee, boat ticket. So kasama na rin yung bayad sa tricycle pagdating natin sa Boracay papuntang hotel. So worth 500 pesos lamang ito. At pagsakay ng bangka, sobrang bilis lang. Dahil after 15 minutes na biyahe, ay eto na, nandito na tayo sa Boracay! And finally, nandito na tayo sa Boracay. So, after naman natin sumakay ng bangka, sasakay naman tayo ng tricycle papuntang hotel. So, ang hotel pala natin ay nasa Station 1 pa. So, baka mga around 10 minutes pa yung biyahe natin ng tricycle papunta doon. So, let's go! At makalipas ng 10 minuto, ay nandito na tayo sa hotel para makapag-check-in. At ang ganda ng hotel, mabait ang staff, maluwag ang kwarto, malaki ang CR, may workplace, beachfront,
May access sa main road at may 19.32 internet speed test result. Considered better. Ayan, hello mga kanglan, dito na nga pala tayo sa kwarto. Pakita ko lang sa inyo yung kwartong nakuha namin dahil kung makikita nyo naman napaka-spacious. Kanina kasi ito ay nandito sa gitna itong mga kama. So pinausog namin ito dito para mas makuha namin yung laki ng space dito sa kabila. Kasi itong isang bed na ito ay isang single bed at ito naman ay double bed at kami ay 5. So ayan, para mapagkasya namin yung higaan namin na hindi kami magsisiksikan. So yun lang. Good evening mga kaangkla. So yan, first night natin dito sa Boracay at pupunta tayo sa D-Mall para mag-dinner. Kung naghahanap kayo ng barbecue house dito sa I Love Backyard Barbecue, this is the #1 barbecue place here in Boracay at located dito sa D-Mall Station 2. At may iba't ibang klaseng barbecue silang ino-offer. They serve beef, pork, chicken, and seafood. Ayan, nandito nga pala tayo ngayon sa I Love Backyard Barbecue. So, ang in-order natin na itong isang ribeye steak. So, meron siyang itlog, may onion rings, tsaka itong beef and fried rice. So, try natin. Barbecue Japan. Okay. Sa price niya, panalo na yung lasa niya. So, worth 430 nga pala ito. Tsaka itong isang iced tea ay 75 pesos. So, okay na to. Good morning mga kaangla. So, second day natin dito sa Boracay and nandito tayo sa Station 3. So, magmo-morning walk lang tayo and habang naglalakad-lakad tayo pag-usapan na rin natin itong 3 station dito sa Boracay. Tulad itong Station 3, Station 2 at Station 1. So, let's talk about Station 3. So, ito nga palang Station 3 ay kilala din sa maraming hotel at ito yung ilan sa mga sikat na magandang hotel dito sa Station 3 tulad nitong Ocean Club, Paradise Garden, at itong Storia Karen. At yung mga hotel dito sa Station 3 ay hindi kasing mahal tulad ng sa Station 1. At dito rin matatagpuan ang sikat na food hub, ang B-Hub. Dito sa Station 2 ay talaga namang buhay na buhay ang gabi. Dito rin makikita ang mga sikat na bar tulad nitong Epic at itong Ombar. At nandito rin ang pinakasikat na mall dito sa Boracay, ang D-Mall. At dito mo rin matatagpuan itong bagong open na hotel, itong Mandarin Bay. At nandito rin ang budget-friendly na hotel na La Carmela. Dito naman sa Station 1 ay ang may pinakamalapad na seashore. At ito rin ang tinaguri ang pinaka-peaceful sa 3 station. At dito rin natin matatagpuan itong mga luxurious hotel tulad nilang nitong Astoria Boracay at Henan Crystal. At dito rin natin matatagpuan ang iconic na Willis Rock. At pagkatapos ating libutin ang White Beach, dito rin sa Station 1, meron sikat na kainan at ang pinagmamalaki nila dito ay itong pork cheese pizza at itong oyster sisig. Meron ding other dishes. Dito yan sa Two Seasons Resort. Ayan, nandito nga pala tayo sa Two Seasons para mag-lunch at ang in-order ko ay itong oyster sisig worth 495 at ang in-order ni Ara ay itong pork cheese pizza na worth 895. So, si Ara naman ang mag-bite nito at ako mag-bite. So, naghati kami. So, tikman natin. Panalo na to sa presyo niya. Masarap. Must try.
Literal na pork cheese. Lasang-lasa yung cheese. Overloaded cheese. At worth it din ang view habang kumakain. At ngayong gabi, dito tayo sa isang food park sa Station 3. Dito they serve different kind of food. Kayo na mamimili sa dami ng stall. Pero affordable. Dito lang yan sa B-Hub. Meron din ditong live band at inaabangan na fire dance. Ayan, good evening mga kaangkla. So, nandito tayo ngayon sa Station 3 at dito tayo magdi-dinner ngayong gabi. Umorder tayo ng seafood platter worth 1,400, good for 4. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Kilala din ang Boracay, especially sa kanilang mga water activities. At syempre, hindi pwedeng hindi natin ito subukan. Ito ang pinakagusto ko, ang lumipad. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Grabe, yan. Sobrang sarap talaga lumipad. So, isa talaga sa pinakamagandang activity dito ay yung parasailing. At ngayon naman ay oras na para maligo. Let's go! Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Kung inumin o refreshing drinks naman ang hanap nyo, ito ang pinakasikat na fruit shake dito sa Boracay, ang Jonas Fruit Shake. After nating mag-enjoy at mapagod sa ating mga activities ngayong umaga, bumili tayo nitong isang refreshing drinks dito sa Jonas Fruit Shake. Ito palang Jonas Fruit Shake ay nag-start pa noong 1983. So, isa sa mga OG dito sa Boracay. Maganda rin dito is edible yung kanilang straw. Ang price pala nito ay nagre-range sa 190 to 200 pesos. Isa sa mga sikat na fast food chain dito sa Boracay dahil sa reasonable price at sakto sa lasa. Kung nagtitipid kayo, pwedeng-pwede ito dito sa Andox. Hello mga kaangkla, so nandito tayo ngayon sa Andox para mag-lunch. So kung naghahanap kayo ng mura at authentic na lasa, pwedeng-pwede na dito. Talagang makakatipid kayo kasi itong in-order ko is worth 143 lang. May kasama ng mais con hielo, isang liempo, isang rice at isang water. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we... So hello, good evening mga kaklas. So nandito tayo ngayon sa Station 2. So meron ditong isang food park at itininaw sila isang street para may tayo itong mga stall na ito. So ngayong gabi ay maghahanap tayo ng ating mga kain at ito na yung huling gastos natin sa bakasyon natin na ito. Ito pala yung nabili natin dun sa food park kanina. So it's a shawarma worth 99 pesos lang. So ito na yung dinner natin ngayong gabi. So, good morning mga kangka. Pang 4th day na natin ngayon. So, wala na tayong masyadong gastos today. Kasi yung breakfast naman natin dito sa pinag-stayan nating hotel ay libre lang. So, gastos reveal na tayo. So, ito yung mga nagastos natin dito sa homestay natin dito sa Boracay. So, yan. Hindi nyo naman kailangan talaga totally gumastos ng sobrang laki. Marami din dito na fast food, mga food park na mura lang naman yung bilihin. Ito naman yung nakuha nating hotel, worth 3,000 pesos at kasama na nga dito yung breakfast buffet natin. So, isa na siya sa cheapest hotel na nakuha ko dito sa Boracay dahil front beach na siya. So, 3 adult pa kami and 1 child. So, yung isang bata is in-add-on na lang namin worth 1,500. Then, libre na nga yung kanyang breakfast buffet, so talagang makakamura kayo dito. So yung airfare naman natin is nakuha ko siya ng estimated na 4,900 isa. So medyo mahal pa siya at mas makakuha pa kayo ng mas mura depende sa araw, sa season at kung merong super sale. So kasya nga ba yung 5,000 pesos? So kasya naman, sobra pa. So hindi naman talaga sobrang mahal dito sa Boracay. Talagang maghahanap lang kayo ng affordable na bilihin. So paano? Hanggang dito lang. This is King Barry Travel Stories. At ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall?